May nag-chat nga sa akin mga pre at sabi niya, tara, Baguio. Tapos sinudan niya pa ito mga pre. Ang sabi niya, ako bahala. Sa totoo lang mga pre, talagang inayawan ko to. Kasi Malamang sa malamang mga pre, kailangan ko siyang sunduin sa aming meeting place. Iba naman talaga ang ngiti ng magbabagyo na yan. Tapos ipapakita pa namin yung journey namin papunta sa Baguio kasi nga nakamotor lang kami. Lahat ng arkong madadaanan namin, lahat ng poles, mga picture namin sa daan, at syempre hindi namin pwedeng hindi ipakita kung gaano kaganda ang Cannon Road. Pangit pala dito. Pangit ka sa Baguio boy. Hindi malamig. Mas malamig sa Tagaytay. Uwi na lang ako. At hindi talaga ako ma-explore na tao mga pre, kaya ano naman gagawin namin sa Baguio? Pupunta kami sa Lion. Inakita ko na yung Lion sa Infanta. Sure, hindi talaga ako mag-i-enjoy dyan mga pre. Sa ngayon, magsusuot kami ng pang-ipugaw na damit. Sure naman ako na hindi naman bagay sa akin yan. Magmumukha lang akong sinaunang kasusubo. Sure din ako mga pre, pag pupunta kami sa Burnham Park, talagang hindi ako mag-i-enjoy kasi pang bata lang naman yung mga activities doon. Tapos wala din pa kami mga pre na kunwari romantic yung vibes. Yung mga bata lang naman yung mga kasama namin doon. Isa pa sa mga nababalitaan ko mga pre, walang aircon yung SM dito. Ayaw na ayaw ko yun mga pre kasi banasin ako For sure hindi ako mag-i-enjoy dyan. Nakakainis yung SM dito. Wala aircon. Ayaw ko nang walang aircon. Banasin kasi ako. Pero naka-jacket. Tsaka halos lahat naman ng galaan sa Baguio ay nakita ko na sa TikTok kaya for sure hindi ako mag-i-enjoy dito. For example na lang, ito sa Camp John Hay. Hindi talaga ako mag-i-enjoy dito kasi malapit naman ako sa nature. Tsaka nature trip to Tsaka maganda ba to? Parang hindi naman siya maganda para sa akin Meron tong bahay na 100 years old na which is restored na restored pa. Tapos ang ganda din ng mga puno dito. Talagang ang taas. Tapos perfect din magtaho dito kasi sobrang lamig boy. Yung right part tsaka yung the mansion, okay lang. Sakto lang siya para sa akin. I mean, yung mga nakikita ko sa TikTok, sakto lang. Okay lang din siya. Pwede, kung pupunta man ako, siguro, okay. Ayan pala yun. Yun lang magiging reaction ko. Tapos yung sa Diplomat Hotel, alam ko iconic si Diplomat Hotel, pero hindi naman siya nakakatakot Ito ba yung Diplomat Hotel? Ano yun? Ito nakakatakot. Mas nakakatakot pa magmahal. Ay, mas nakakatakot. Mas nakakatakot pa yung tuyo nito. At doon sa Mirador Garden, nako, mabato, nakakapagod galaan. Yun lang yung nakikita ko sa TikTok Ganyan yung view boy pagka-absent. Tapos, sobrang ganda, shit. Iba, boy, as in, iba. Grabe. Sulit yung pagod, sulit yung pawis. My goodness. At labas ako dun sa TikTok mga pre, na isa sa pinakamagandang puntahan din dito is yung Mines View. Which is marami na rin nagtitinda ng pasalubong doon. Kaya pwede mo na rin isabay habang nandun ka. Nung nakita ko siya sa TikTok, parang okay lang. Pwede na yung view. Ganon, mahangin. Tsaka ang dami tao. may isa pa daw maganda dito mga pre na hindi nyo pwedeng palagpasin pag nandito kayo sa Baguio. Yun ay ang Igorot Stone Kingdom. At kung may goal ka dito mga pre na 10,000 steps, ay putik dito pa lang. Talagang achieve mo na yan. Kahit buong araw ka dito pre, talagang hindi ka magsasawa. Sobrang lawak nito. At talagang ramdam na ramdam mo na nasa kaharian ka ng Igorot. Kasi alam mo, may nakikita kang sumasayaw na ganyan ang suot. Tapos nasaktuhan ko pa to. Pagsapit naman ng gabi mga pre, ay hindi pwedeng hindi mo puntahan itong botanical garden. Tapos wag mo na rin kalimutan na magdala ng 4 kasi boy, sobrang lamig. As in, umaabot ng 16 degrees. Kaya talaga kung magdadala ka ng alak dito pre, talagang lalalim yung usapan natin. Tsaka ayos sa mga nakikita ko mga pre, meron siyang maraming team like Japan, China, Thailand. Tapos yung mga pailaw pa dito mga pre, talagang pinag-isipan, talagang maganda. Pero AI lang naman to Hindi naman talaga ako nakapunta ng Baguio. Kaya kung makapunta kayo sa Baguio, tingnan nyo na lang sa sarili nyo. Kung naghahanap ka naman ng sign na wag na pumunta sa Baguio, ay ito na yun. Tingnan mo kung gaano kadaming tao. Pero ayon sa sources mga pre, isa daw to sa pinakamagandang gawin dito sa Baguio. Ang mamili ng murang hindi mo naman kailangan. Tsaka pre, hindi naman talaga ako puding tao. In fact, nasa running era na nga ako Pero nung nakita ko yung shawarma ni kuya na 55 pesos na ganun nakalaki, active next year na ako magda-diet. Paano di bibilis? Pang relax yung kanta. Naganahan.
Meron pa tong inihaw na pusit na doble ang presyo. Tapos mas marami pa yung uli kaysa sa sibuyas. Tsaka hindi rin talaga ako mahilig sa mga Japanese food mga pre ano. Kaysa sobrang lamig dito sa Baguio pre, talagang iigop ka talaga ng abaw. Tapos sobrang taas talagang standard ko sa inasal mga pre ano. Pero pag ganito na yung view na ipapakita mo sa akin, ganitong view na kakain, talagang okay yan, pwede yan. Magiging masarap yung mang inasal mo kahit pangit. Hindi rin pwede mga pre ano, na hindi mo tikman yung taho dito. Tatlong klase yung taho nila, classic, ube, tsaka strawberry. Kung naghahanap ka ng benting taho dito mga pre, ayun, dado, 50 dito. Gaya nga ng sabi ko pre, ay next year na ako magda-diet. Kaya syempre hindi pwedeng hindi tayo mag-sangyup pre. Sangyup, tapos Baguio, what a perfect combination. So yun lang naman ang dahilan kung bakit dinecline ko ng invitation niya papuntang Baguio. At kung magkakaroon ka man ng tropa, partner, or loved ones na mag-i-invite sa'yo papuntang Baguio, then it is really important talaga to say yes. So, pero lahat ng nakita nyo kanina AI generated lang ha.